Kung mahilig ka sa sinangag, ingat-ingat kapatid, baka yan ang maging dahilan ng pagpunta mo sa emergency room. Likayo, pag-usapan natin yan. Rice is life, hear me out. Hindi ako nagloloko. Hindi ito gawa-gawa lamang, pero meron tinatawag na fried rice syndrome. Ang salarin ay ang bakterya na kung tawagin ay Bacillus cereus or B. cereus. Tuso yan. At kung kayo po ay mahilig sa reheated fried rice, po pwedeng hindi pala napapatay ng ayos ang bakterya at po pwedeng magpuproduce yan ng toxins na siyang po pwedeng magdulot ng ilang mga komplikasyon para sa inyo. Habang mainit po ang kanin, okay lamang, pero ang problema, kapag hinayaan na mapunta sa danger zone ng temperatura sa loob ng 6 hanggang 8 oras, diyan po pwedeng magising ang mga bakterya na yan at maglabas sila ng toxins. Kapag ka naapektuhan ng toxin ng bakteryang ito, pwede po magdulot yan ng pagsusuka, pagdadayariya, at sa ibang kaso, may ilang mga rare complications. Pero kadalasan naman pong nagmumukhang food poisoning, kaya yung iba nangihina at kinakailangan ma-replenish ang nawalang electrolytes at fluids sa katawan. So ang tanong, ano ang dapat nating gawin? Huwag hayaan pong nakatiwangwang ang kanin sa lamesa ninyo ng mahigit sa 2 oras. Kung may natira, palamigin ito at itago agad sa refrigerator. Ang lamig po sa refrigerator nagpapatulog po sa bakterya. Saka po ninyo i-reheat and then i-serve hot. Again, serve hot. This way, bukod po sa naiiwasan na natin ang pagkakaroon ng problema sa toxin, may ilang mga pag-aaral din po na sinasabing nakakatulong po sa pagpapababa ng glycemic index ang pag-heat ng binahaw na kanin. Again, yung tamang pagbabahaw ng kanin at tamang pag-reheat. Maaari pa pong makatulong yan sa inyong blood sugar management. Pero syempre, in moderation, variety and balance pa rin ha. Hindi naman po pwedeng sobrang dami ng inyong kakainin yan dahil lamang sa sinabi na may ilang mga pag-aaral na nagsasabing nakakapagbawas ng glycemic index ang pagre-ref ng kanin and then kinabukasan i-reheat and then isa-serve. Huwag maging piloso po. Now, going back to Bacillus cereus. When in doubt, throw it out. Huwag manghinayang kung maaaring ang kabera naman ay ang inyong mga kalusugan. At sa mga magsasabi na lagi naman silang kumakain ng reheated fried rice at wala naman pong nangyayari sa kanila, well and good for you. Pero itong video na ito ay ginawa lamang po upang magbahagi ng kaalaman dahil mayroon naman pong ilang mga taong nagkaproblema sa tiyan dahil dyan. Again, ito po ay pagbabahagi lamang po ng aming kaalaman. Ito po ay natutunan namin. Itunuturo lang din naman po namin ito sa inyo. Kung hindi nangyayari sa inyo, hindi ibig sabihin ay hindi nangyayari sa ibang mga tao o hindi kailanman nangyari sa mga tao. Nangyari nga kaya nga napag-aralan at binabahagi po namin ito sa inyo ngayon. Mabuti at hindi po nangyayari sa inyo. You might be doing some good practices and some safe practices. Hindi naman laging seryoso ang problemang dala ng B. cereus. Pero kung kayo po ay mayroong weak immune system, nagkakaroon ng severe diarrhea, nanghihina at nahihilo, mainam nang pumunta po sa emergency room. At ayun po, sana po ay mayroong natutunan. Kung mayroon man, paki-share sa mga kaibigan. Baka